So today, discuss lang natin yung status ng fitness community sa Pilipinas na nagiging toxic na kasi palagi na lang nagbabanggaan yung mga newbie science-based lifters and yung mga veterans na old school experience-based bodybuilders. Sa panahon ngayon, mabilis na mag-Google, ChatGPT, mabilis na makahanap ng studies, mabilis na rin mag-post ng evidence-based advice. Okay? So wala namang problema doon. Actually, maganda nga yun. Ang nagiging problema, yung mga newbie or yung mga baguhan na fitness influencers is mas mataas pa yung confidence kaysa sa experience. Madaling magsabi na, mali yan bro, science yan, ito dapat. Kahit hindi pa nila totoong nararanasan yung tunay na training intensity, training volume, and consistency na dinaanan ng mga nauna. Here's the truth. Science will give you directions, but experience will give you the results. Pwede mong i-memorize yung mga optimal RIR, perfect hypertrophy zones, pero kung wala sa'yo yung years of training, hindi mo mararamdaman yung nuances. Yung kung paano mag-push past to failure, kung paano mag-break ng plateau, and kung paano mag-survive ng totoong bodybuilding sessions. Diba? Nagigets nyo ba? So, bakit pa rin nababash yung mga old school bodybuilder? Sa Pinas, napaka-common nito. Old school yan, outdated yan, hindi yan evidence-based, bro science lang yan. Pero bakit ang dami pa rin solid physique na galing sa old school? Kasi iba yung level ng dedication noon. Kailangan nating tanggapin yan. Wala pang social media, puro trabaho, puro workout, hindi puro debate katulad ngayon. Let's be honest, maraming nagiging toxic kasi ginagamit nila yung science para magmukhang superior and ginagamit din nila to para mang-down ng mga longer experience or old school bodybuilders, which is kung titingnan mo naman yung itsura nila, yung physique, yung consistency and performance nila, hindi nag-a-align dun sa confidence nila. To be fair, may mga veterans din naman na talagang ayaw tumanggap ng bagong information. So para sa kanila, kung ano yung ginagawa nila noon na nagwo-work para sa kanila, yun lang talaga yung tama. So both sides, meron talagang flaws, pero hindi dapat basurahan yung approach natin dito. Kaya nagiging toxic yung fitness community kasi pinipilit nating i-push sa isang side lang. Science-based ka ba? Old school ka ba? Kailangan mo pumili ng isa lang. Pero hindi dapat ganon kasi yung most successful bodybuilders and lifters combined both. Science is your blueprint and syempre experience will give you the refinement. So kung newbie ka, respect the ones who build real results before algorithm, before papers and social media became hype. And if veterano ka naman, stay open to learning kasi lahat nag-i-evolve. So kung gusto talaga nating mapaganda yung fitness culture ng mga Pilipino, kailangan less ego and syempre maging open tayo sa approach ng isa't isa.